Kinabukasan ay maaga silang umalis ng amalulan ng isang Wrangler jeep, kasama ang 4 na bodyguard ng ama. Ang paalam nila sa inang si Diana ay ipapasyal lang siya sa Camarines Norte, at ipakikilala sa ibang business associates ng papa niya. Umabot sila sa Gumaca, Quezon na ipinagtaka niya. Ito ang opisina ng Ninong Ernesto Mu Anica. Isa siyang abogado at siya ang may hawak ng trust fund mo, at ilang kayamanang inilagay ko sa pangalan mo. Your mother doesn't know any of it, alam mo na siguro kung bakit. Marahan siyang napatango, hanggang sa pumasok sila sa bahay ng sinasabi nitong ninong niya. Isang matandang lalaki ang sumalubong sa kanila, na halos nasa 70 anyos na. Ito na pala si Carlon Augusto. Napakaganda ng dalaga mo. Sayang at hindi nakita ni Doña Manuela ang paglaki ng apo niya. Ang kaisa-isang apo Ernesto, pagsang-ayon ni Augusto. Kaya't gusto kong ligtas at maayos ang kalalagyan niya, sakali mang ako naman ang mawala. Papa, gusto niyang putulin ang anumang sasabihin ng ama. Hindi niya alam ang gagawin kung sakaling ito ang mawala. Hindi na ako bumabata Anika. Mabuti na ang handa tayo sa anumang mangyayari. Ano't ano pa man ay nandito ang Ninong Ernesto mo, para tulungan ka. Tinatakot mo ang anak mo Augusto, nakangiting wika ni Ernesto. Nang pumasok ang asawa nito'y inabot sa kanila ang inumin. Magpalamig muna kayo, dahil malayo pa ang biniyahe nyo. Matapos ang ilang kwentuhan sa ama at sa ninong niya, ay inumpisahan na ni Augusto isa-isahin ang mga inilagay nito sa pangalan niya tulad ng rancho, ang trust fund niya, at mga shares sa mining at agri bilang anak nito. Ang ibang shares ay hinati nito kay Arlene at Diana. Nag-iwan na ito ng testamento, na kung sakaling mawala si Augusto, ang shares nito ay mauuwi sa kanya, at hindi kay Diana na asawa nito. Kalakip ng testamentong iyon ang resulta ng DNA test ni Arlene, bilang anak ni Octavio at Diana. Kung susumihin ang mga taon, ay nasa 25 anyos na si Arlene. Kaya pala hindi may kakaila ang pagkakahawig nilang dalawa Augusto, wika ni Ernesto. Pero kung ganda ang pag-uusapan, ay di hamak na mas maganda ang anak mo. Bumaling ito sa kanya at ngumiti. Piliin mong mabuti ang mapapangasawa mo Carlon. Bukod sa ganda mo'y ubod ka ng yaman. Marami tiyak ang manliligaw sa'yo. Mahirap kung makatagpo ka ng isang oportunistang, tulad ni Octavio na walang hinanggad kung hindi ang sariling kapakanan. Kilala niyo ho si Uncle Octavio. Kilalang kilala iha. Kaibigan ko rin ang Lola Manuela mo. Noon pa may hindi niya nagusto si Octavio, dahil laging naghahangad ng kapantay na estado, ng kalagayan ng papa mo pagdating sa pera at popularidad. Kung naging mabuti lang siyang apo sa lola mo, ay baka pamanahan naman siya ni Manuela. Pero bata pa siya'y likas na ang pagiging barumbado, at mahilig makipagbasag ulo. Aalis na kami Ernesto. Ikumusta mo ako sa mga anak mo. Wika ng ama kaya't tumayo na siya, at nagpaalam pati sa asawa nito. Lagi kayong mag-iingat Augusto, wika naman ng abogado, at inihatid sila hanggang sa gate ng tinitirhang subdivision. Nang makabalik sila sa rancho, ay nasa swimming pool ang mag-inang Arlene at Diana. May panaghiliman siyang nararamdaman, ay pilit niya nang ipinagwalang bahala. Sa ngayon ay ang ama ang dapat niyang pagtuunang pansin. Join us Nika, tawag sa kanya ng kapatid, kaya napilitan siyang lumapit sa pool area. Nagulat siya ng isang balto ng lalaki ang naroon, na ngayon lang niya nakita mula nang bumalik siya sa rancho. Hey babe. That's Carlon wika ni Arlene sa mas malakas na boses. Lumapit ang lalaki sa kanya, at inilahad ang mga kamay. I'm Benedict. It's nice to meet you. Ngumiti siya at tinanggap ang kamay nito. Nice to meet you. Ngayon lang kita nakita dito, wika niya at ngumiti. Mukha naman itong mabait at napalagay ang loob niya sa sinsero nitong ngiti. Hindi nakaligtas sa kanya ang pambukid na suot nito, pero hindi naman ito mukhang isang simpleng tauhan lang ng rancho. Kahapon lang ako dumating galing sa Palawan. Isang taon ako doon, dahil sa naiwang lupain ni Papa, na kailangan kong asikasuhin. Tumango siya at ngumiti lang bago ibinalik ang mata sa dalawang naglalangoy. Why don't you join them? Wika nito sa baritonong boses. Galing kami ni Papa sa pag-iikot sa Kamsur. Magpapahinga muna ako. Isinandal niya ang likod sa upuang bakal. Ikaw, umiling naman ito kaagad. Pumasyal lang ako para makausap ang papa mo, dahil may sakit ang isang kabayo. Dito ka nagtatrabaho.
Not directly. Ako lang ang tumitingin sa mga kabayo, kapag ipinatatawag ako ng papa mo. Pwede na ba siyang makausap? Sige, nasa loob ng bahay, baka tapos na rin yung magbihis. Tumayo siya at sabay nilang nilakad ang Keisho, papasok sa malaking bahay. Malayo na ang itsura mo ngayon, you're even more beautiful, papuri nito sa kanya, habang naglalakad sila. Kumunat naman ang noo niya sa sinabi nito. You know me. Manghang tanong niya. Hindi niya maalala na nagkita na sila nito noong maliit pa siya. I see your pictures all over the house. May pagka-chubby ka pa, but your face is undeniably beautiful even then. Higit ngayon na personal kitang nakita, tuloy-tuloy nitong wika. Napangiti naman siya dito. So, I guess isa kang veterinaryo, wika niya. Yeah, may klinik ako sa bayan. Sinalubong naman ito kaagad ng ama, nang makita silang papasok sa bahay. Benedict, I'm glad you came early. Gusto ko sanang puntahan ng mga kabayo ng maaga. Si Furry ay matamlay kaninang dumaan ako sa quadra. Puntahan natin at gawin mo kung ano ang nararapat, Benedict. Would you come with us? Tanong ni Benedict sa kanya, at naghihintay sa sagot niya. Sumama ka na, Anika, nang makakwentuhan mo rin si Benedict. Isa siya sa pinagkakatiwalaan ko dito sa rancho. Napilitan siyang sumama sa quadra na nasa 1 kilometro ang layo, mula sa likod bahay. Nasa 10 na lang ang kabayong nandoon, pero lahat at import ng ama mula sa ibang bansa. Habang naglalakad, ay nagkukwentuhan ang dalawa tungkol sa lupain ni Benedict sa Palawan, na ipinamana ng papa nito. Siya ay tahimik lang na nakikinig. Mabuti at nakabalik ka na dito, wika ni Benedict habang nakaupo sila sa isang malaking punong kahoy na nakatamba. Ang ama ay nililibot ang rancho, kasama ng ibang tauhan gamit ang kabayong si Glory. Mahabang kwento kung paano ako nakabalik dito, nakangiti niyang wika at gustong iwasan ang pagkukwento. Hindi niya gustong dagdagan ang kasinungalingan nila sa mga taong naroon. Linggo bukas, pwede ka bang imbitahang mag-coffee sa bayan? Tanong nito. Baka magkaproblema kayo ni Arlene, ayokong magkaroon kami ng alitan. Natawa naman ang binata sa sinabi niya, Arlene and I are good friends. Nakasanayan na lang talaga niyang tawagin akong babe. But I can assure you, I am single and available, matamis ang ngiting wika nito. Sige, magpapalim ako kay Papa. Kinabukasan ay nagulat si Arlene, nang makita siyang nakabihis, samantalang ang ama ay nasa hardin at nagbabasa ng dyaryo. Nasanay kasi ang mga ito, na kapag umaalis siya'y ang ama ang lagi niyang kasama. May lakad ka? Tanong nito. Nagyaya lang si Benedict na mamasyal sa bayan. Nakuha na rin pala ni Benedict ang atensyon mo, gayong kahapon lang kayo nagkita. At sumama ka naman kaagad, tila may inis sa tinig nito. Nagpaalam ako kay Papa at pumayag siya, Arlene. May problema ba kung sumama ako? Sa tono ng kapatid ngayon ay natitiyak niyang may gusto ito kay Benedict. Kung may relasyon kayo ni Benedict, ay asahan mong wala akong intensyong kuhanin ang atensyon niya. He asked me politely, at nahihiya lang akong tanggihan iyon. Don't act naive, Nika. Nakukuha mo ang simpatsya ng mga tao sa rancho mula nang bumalik ka. Balita ko'y papasok ka na rin sa kumpanya mula sa Lunes. Hindi ako magtataka, kung isang araw ay maging dakilang alalay mo na lang ako, dagdag pa nito. Hindi totoo yan, Arlene. Alam mong legal ka ng anak ni na Papa. Kung ano ang mayroon ako'y mayroon ka din. Tumawa ito ng mahina, pero bakas sa mukha nito ang lungkot. We will never have a fair share, Nika. Alam mong alam ko yan. But that's okay with me. Kuhanin mo na lahat ng kayamanan ng Papa, pero huwag na huwag ang Benedict ko, wika nito bago siya iniwan at nagtungo sa silid nito. Sa daan ay tinanong niya si Benedict sa totoong estado ng relasyon nila ni Arlene. Sa mga taong nakilala niya sa rancho, ay isa si Benedict ang magaan ang loob niya. Masama ang loob ni Arlene sa pagsama ko sa iyo ngayon, Benedict. May dapat ba akong malaman sa totoong relasyon niyo? Tulad ng sinabi ko kahapon, ay wala kaming relasyon ni Arlene, pero aaminin kong ilang beses na siyang nagpahayag na gusto niyang magkaroon kami ng relasyon. Bakit hindi mo niligawan? Kung ganda lang ang pag-uusapan, ay di hamak na maganda si Arlene sa mga kadalagahan sa rancho. Hindi lang ganda ang hinahanap ng isang lalaki sa isang babae, para ligawan Carlan, wika nito at tinawag sa buo niyang pangalan.
Mula nang tumuntong siya dito'y iniiwasan niyang tawagin siya bilang Carlin. Ang papa lang niya ang tumatawag ng ganoon sa kanya, karamihan ay Nika kasama na ang mama niya at si Arlene. Matagal na ba kayong magkaibigan? Mula nang magtrabaho ako sa papa mo. Pero kahit kailan ay hindi ko siya binigyan ng senyales na gusto kong lumagpas ang relasyon namin ng higit pa sa magkaibigan. Well, sa tingin ko'y hindi ganon ang pagkakaalam niya. Let's forget Arlene for a while. Ikaw, may boyfriend ka na ba? Pag-iiba nito ng usapan. Yes, mabilis niyang sagot. Pero hindi ko pa siya naipapakilala kay Papa. Hindi na nagsalita ang binata, hanggang sa makarating sila sa isang coffee shop sa kabayanan. Nang pumila ito sa counter, ay napagmasdan niyang muli ang pisikal nitong anyo. He is good looking, a cowboy type look with his boots and polo, at ang masikip nitong pantalon. Matangkad din ito na marahil ay nasa 5'10" ang taas. Hindi nakapagtatakang magkagusto si Arlene dito. Ilang taon ka na pala? Tanong niya sa binata. 30, sagot nito habang hinahalo ang cappuccino na in-order nito. Alam mo na kung ano ang susunod mong sasabihin. Kung bakit hindi pa ako nag-aasawa, natatawang wika nito. Bakit nga ba? Nakangiti niyang tanong. I had a 6-year relationship that ended 2 years ago. Nag-migrate sa Canada ang family niya. Gusto niyang sumunod ako doon, pero hindi ko gusto ang tumira sa ibang bansa eh. So, it just ended that way. Since then hindi pa ako ulit nakakahanap ng ibang mamahalin. Wow! Sayang naman ang 6 na taon na yun. Siguro. Pero hindi naman ako nagsisisi, dahil naging masaya naman kami. At kung magkakaroon ako ulit ng bagong pag-ibig, sisiguraduhin kong masigit pa sa 6 na taon ang itatagal namin. I want it for keeps. Kung may ibig itong ipahiwatig sa kanya ay hindi niya alam, dahil nakatitig ito sa kanya, habang sinasabi iyon. Muling sumagi sa isip niya ang babala sa kanya ni Arlene kanina tungkol kay Benedict, at hindi niya gustong magkagulo silang dalawa dahil lang sa lalaki. Mahigit 1 oras silang nagkwentuhan, bago siya nagpahatid na dito. Gusto nitong ipakita pa sa kanya ang opisina nito doon, pero tumanggi na siya, at idinahilan na may mga kailangan pa siyang asikasuhin, para sa pagpasok niya sa opisina bukas. Pagdating niya sa bahay ay nasa sala si Arlene na tila naiinip na sa pag-uwi niya. Hi, mabilis lang yata kayo ni Nika. Kunyari ay wika nito sabay na lumapit kay Benedict, at humalik sa pisngi nito. He was polite enough to disregard her action, pero madali itong nagpaalam sa kanila, na agad naman siyang tumango at umakyat patungo sa sariling silid. Kung sinasabi sa'yo ni Benedict na wala kaming relasyon, ay hindi mo dapat paniwalaan Nika, wika nito na ikinalinggan niya. Nagtatanong ang mga mata niyang napatitig sa kapatid. May nangyari na sa amin, at kung hindi lang tutol ang papay matagal na kaming kasal. I'm sorry Arlene, hindi ko alam. Kung nalaman ko lang na mas maagay hindi ako sumama sa kanya kanina. But don't worry, sisiguraduhin kong magkaibigan lang kami, paglilinaw niya sa kapatid. Tumango naman ito ng bahagya, bago tumalikod sa kanya. Pwede ko bang malaman kung bakit ayaw sa kanya ng papa? Nakita niya ang kalituhan sa mukha nito bago sumagot, hindi ko rin alam. Mahina nitong sagot bago tuluyang bumaba ng hagdan.